sa aking pag-iisip para hindi ako magkamali sa aking sinusunod. Ako ay mortal lamang, humihina ang katawan at isipan. Nangangailangan ng patnubay. Ako'y tila isang bangkang naglayag at nakarating sa punto ng aking kakayanan. Hindi ko na kayang lumayo pa. Inang Berhen, tulungan niyo po ako. Inyong dingin ang aking nilikhang koridor. Higaan ng Brabant, ang Haring Don Fernando ay ginagalang ng lahat. Mataas ang pagtingin sa kanya, maging kapwa niyang hari sa ibang kaharian. Ang kanyang asawa na si Doña Valeriana, bukod sa napakaganda ay walang katulad sa pait. Mayroon silang 3 anak na binata. Si Pedro ang panganay. Siya ang pinakaseryoso at makisig. Si Don Diego ang sumunod. Siya ang mahinahon magsalita dahil medyo mahiyain. Si Don Juan ang bunso. Siya ang pinakamabait at mapagmahal. Isang araw, bago magsimula ang pista, tinanong sila ng kanilang ama kung may nais na silang pakasalan. Nag-usap-usap ang magkakapatid ukol sa tanong na ito. Kuya, may sexy doon, oh. Naku, sa'yo na lang. Ano po iba? Tumigil kayo para kayong mga unggoy galing sa kagubatan. Naging maganda ang Brabania dahil sa mabuting pamumuno ni Don Fernando. Subalit, sa gabing iyon, siya ay nagkaroon ng panaginip na nagdudulot sa kanya ng isang malubhang sakit. Sa kanyang panaginip, pinahamak at pinatay ng 2 tao ang bunsong si Don Juan. Itinapon sa balon ang kanyang katawan. Nagising ang hari pero mula noon ay naging mahina ang pangangatawan. Wala tayo sumagal ng isang araw. Wala nang pag-asa mga yunari. Ganito lang po ang magaling na mag-abot sa lahat ng kaharian. Wala ang dahil na sa inyo sakit ka mahalan. Awit ang ibong adal na nagsika sa mundo. Sumusunod po sa mahalan. Sumakay sa kabayo at naglakbay ng 3 buwan si Don Pedro upang makarating sa bundok Tabor. Ang punong kahoy na tinatawag na Piedras Platas ay kumikislap ng parang diamante. Noong nakaidlip si Don Pedro, dumapo ang ibong Materna. Tinignan nito at nahihimbing na prinsipe at saka umawi ng 7 beses. Sa bawat awit ng ibong Materna, nagbabago ang balahibo nito. Ang maywagang duming pumapatak sa tulog na si Don Pedro ay natuyo at dahilan ng kanyang pagiging Magkano man po ba po? Kailangan ng Pedro sa mundo na baka kailangan niya. naglakbay din si Don Diego papuntang bundok Tabor. 5 buwan ang kanyang biyahe. Nakarating din siya sa Piedras Platas. Noong nakaidlip si Don Diego, dumapo ang ibong Materna. Tinignan nito at nahihimbing na prinsipe at saka umawit ng 7 beses. Muli, sa bawat awit ng ibong Materna, nagbabago ang balahibo nito. Ang maywagang duming pupat-patak sa tulog na si Don Diego ay natuyo at dahilan ng kanyang pagiging sumasama ang loob ni Don Juan kapag binabantayan niya ang kanyang ama. Gusto man niyang maglakbay rin, pinipigilan siya ni Don Fernando dahil takot siya na baka hindi rin bumalik si Don Juan. Ang tanging hiling ni Don Juan sa Diyos ay gumaling si Don Fernando. Kung kaya't iginiit niya na siya'y maglakbay patungo sa bundok Tabor. Humindi ang kanyang magulang pero kung hindi raw siya papayagan ay aalis na lang man siya nang walang paalam. Pinahintulutan siya ng kanyang magulang at pinayagan siya. Naglakad si Don Juan patungo sa bundok Tabor dahil wala ng mga kabayo. Ang baon lamang niya ay 5 perasong tinapay. Sa ganoon, nagdasal siya sa Inang Berhen upang launan siya ng panganib. Para hindi siya magutom, kumakain siya ng 1 perasong tinapay lamang sa 1 buwan. Nakarating siya sa bundok Tabor makalipas ng 4 na buwan. Habang naglalakbay si Don Juan, nakakita siya ng matandang leproso na humihingi ng pagkain. Naaawa si Don Juan at binigyan niya ng 1 pirasong tinapay. Ang matanda, kapalit ng kabutihan ni Don Juan. Sinabi ng matanda ang kung paano hulihin ang ibong Adarna. Yun lang pala eh. Salamat na lang. Hinanap ni Don Juan ang bahay ng ermitanyong sinasabi ng matandang leproso. Hindi siya tumigil sa paghahanap hanggang nakita niya ang isang maliit na bahay. Magandang hapon din po, Ginoo. Po, Lola. Anong lola? Kaya ko ba yung matanda na sinabi ng ngayon?
Oo nga, ako nga. Nandiyan na po kayo ha, talagang okay kayo. Okay, salamat na lang po ha. Kaya nawala ka, hanap po ako lunas na kailangan ng aking mahal na ama. Ayan po ang ibong Adarna. Nuwan, lubhang mapanganib ang iyong pangangailangan kundi kasi basta-basta nahuhuli ang ibong iyon. Matindi yun, dapat may strategy ka dun, parang luta lang at ang punong kinaroon ng Adarna ay tunay na napakaganda. Ginto ang punong iyon. Nakakatulog ang lahat ng naghihintay sa kanya. Ang ibong hinahanap ninyo ay may taglay ng kanto. Kanto! Hindi oras na lang siguro ako nahuling na Huwag kang matakot, bato ng inyong mga kapatid. sakit nga sa bato yung mahabang baba doon. Hindi, naging bato na sila. Naging bato po kung kaano-ano naging bato po. Nakoy, baka pagaya po ako sa kanila. Ayoko na pinigyan. Huwag kang matakot. Naglabas ng 7 kalamansi at isang sundang. Sinabi niya na kapag nakakatulog na si Don Juan, hihiwain niya ang kanyang kamay at pipigain niya ng kalamansi ang kanyang sugat upang manatili siyang gising. Nang sa ganun, naglakbay muli si Don Juan at hinanap niya ang gintong puno, ang Pedras plates. Doon niya hinanap rin ang kanyang mga kapatid na bato. Sumapit na ang gabi, naghihintay pa rin si Don Juan sa ilalim ng Pedras plates. Nagulat siya na may bigla na lang gumakanta. Ayun na dali, isa na yung landang. Akong hinahamon mo ha, akong huli sila ngayon. Unti-unting nagbalik anyo ang dalawang prinsiping malaribulto na. Pauwi ng Berbania, nagplano si Don Pedro na patayin si Don Juan dahil sa inggit. Sinabi ni Don Pedro ang balak niya kay Don Diego. Ngunit pinigilan ni Don Diego si Don Pedro kung kaya't binugbog na lamang nila si Don Juan. Kinuha nila ang ibon at nagpatuloy silang umuwi. Ngunit noong nakarating na sila sa Berbania, pumangit na ang ibon at tumanggi itong umawit. Mas lalong nalungkot si Don Fernando. Ano yan, kuya? Walang isa ang ibong ngayon. Wala siya umuawit. Awit din yan. Habang sa palasyo sina Don Diego at Pedro ay team na nagdadarasal si Don Juan. Ipinagdarasal niya ang kanyang ama na mailigtas siya kahit siya ay mamatay, na narinig ng Diyos ang kanyang dasal at may dumating na manggagamot. Siya ay tumulong kay Don Juan. Pinasalamat ni Don Juan ang matandang ito at mabilis na bumalik sa Berbania. Si Don Juan, nakabalik na! Masok si Don Juan at binatid niya ang kanyang